Maaga nga ay nagbabakbakan na kami ng aking kumpare. Sapagkat ang sabi niya ay na-miss niya na naman daw na magpasugat sa atin. Yo, what's up mga kapatid? Panibagong araw, panibagong vlogabag. At sino nga ba ang hindi makakakilala sa mukha nitong taong to? Bukod sa napakasikat talaga, marami talagang umiidolo sa kanya. Kaya naman hindi pa pwedeng hindi ko isolid dito kasi isa rin to sa mga idolo ko talaga. Walang iba kundi si Ed Caluwag. Joke lang, si Snoop Dogg. So yun, nilagay natin doon yung pangalan niya na Snoop at saka dito meron siyang bling bling na number 4. Dapat 420 to. Pero kasi doon sa may forearm ng ating kliyente, meron nang nakalagay na 420 din. So redundant na masyado kapag inulit pa natin yon. So yun na nga, ginawa natin 4 na lang. Fair skin ang kulay ng ating kliyente kaya ginagamit natin dito yung regular natin na wash na nagmula sa Venom Tattoo PH. First cup, full black. Second cup, 75%. Third cup, 50%. And fourth cup, 25%. At syempre, other materials na ginamit natin katulad ng foam wash at glide ay nagmula naman sa Cloud Tattoo Products. At sa mga oras na to, inuna natin yung paggawa doon sa may kamay. Yung kamay para kahit papano ay kita siya, diniliman natin yung paligid niya. Kasunod nun, linyahan ko na yung bandang kwintas. Inuna ko na yon kasi baka mamaya kapag ka nagpunas tayo mamaya ay mabura ko siya. So mahihirapan na naman ako at magpipirihan na naman ako. Yung kwintas ang target natin ay medyo nagsha-shine-shine siya. Pero kahit na ganun, kailangan may konti pa rin siyang shades para magmukha siyang realistic. Yung mga highlights niya naman iuhuli na lang natin para hindi siya humawa. Pagdating naman sa skin tone at saka sa mukha, ang ginagamit natin ditong style ay yung pendulum pa rin. Ginagawa natin yon para makapag-create tayo ng volume para dun sa mukha pero hindi natin ma-overwork yung balat. Medyo may katagalan yon sapagkat malaki ang area na ating ginagawan. Medyo dito talaga tayo natagalan sa bandang mukha lalo na dyan sa may mata kasi syempre gusto ko dahan-dahan lang. Mahirap kasi pag minadali natin to, mas makikita yung mga kamot ng needle kapag minadali natin yung pagsishade. Dahan-dahan ko lang talagang ginawa hanggang sa makuha ko yung gusto kong contrast ng mukha niya. At dito nga kung makikita nyo ang mukha ng ating kliyente, para na siyang sinaniban ng masasamang espiritu. Kaya mo yan boy, ginusto mo yan eh. Mayat mayat, chinecheck niya na yung tattoo niya eh, tiga mo. At sa background naman ng ating main subject, hindi na natin to masyadong dinagdagan ng sobrang daming detalye. Para syempre hindi na yun makaagaw ng atensyon at ma-focus ang mga titingin dun mismo sa ating main subject. At dito sa part na to, tinatapos na namin yung name at saka yung bonnet. Baling gagawin natin, in-negative space natin yung kanyang pangalan. At tignan mo naman yung ating kliyente, nakakaawa naman, nananalangin na sana matapos na kagad oh. Kidding aside, masakit naman talaga kaya naiintindihan natin ang ating mga bossing kapag talagang ganyan na yung sitwasyon nila. Dinadaan na lang natin sa biro para kahit papano naman ma-divert yung sakit. At makalipas nga ang ilan pang mga oras, nandito na tayo sa climax. Naglalagay na tayo ng mga puti. Hindi naman sobrang dami ang paglalagay natin ng puti. Doon lang sa mga importante katulad nitong bling bling. Kailangan mag-shine bright like ka-diamond siya eh. So yun lang ang lalagyan natin, yung kwintas, yung bling bling, tapos konti lang siguro sa mukha at saka doon sa mga part ng kamay na medyo natatamaan ng liwanag. At yun, di ko na nga patatagalin pa. Pagkatapos ng ilang oras ng romansahan sa balat, ito na ang ating resulta. At sa lahat nga po ng gusto rin magpatato at magpa-customize ng original nyong tattoo, pwede nyo po kami i-PM dito sa ating page, Ryzac Tattoo. Nakapin po tayo sa Waze at Google Maps, search nyo lamang po, Ryzac Tattoo. Yun lamang po, maraming salamat, paalam!